أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng papuri ay inuukol ko sa Allah at naway tapos ng Allah ang kanyang biyaya at pagbati sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siyang huling sugo na ipinadala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kalahatan, at siyang naging instrumento sa pagbabago ng sangkatauhan, at siyang naging huwaran ng buhay ng bawat nilalang, hindi lamang Muslim, ngunit lahat ng nilalang. Ganun po ang kalagayan sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kailanman hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang ibada kung hindi ito alinsunod sa katuruan at pamamaraan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun na lamang nating kamahal ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman itong pagpasok sa atin ng mahal na buwan na Ramadan ay napakaraming kaligayahan, kasiyahan ang sasalubungin natin. At ganoon din ang Ramadan, sasalubungin niya rin tayo ng kabutihan. Sapagkat sa buwan ng Ramadan ay bukas ang awa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, bukas na bukas. Ganoon pa man, kahit na sa anong araw at anong panahon at anong oras at minuto, laging nakabukas ang awa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay hindi sinasarado ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa mga musyrikun. Yung mga nagsishirk, yung nagtatambal sa Allah, ay galit naman sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, katulad ng nabanggit natin na sa buwan ng Ramadan ay samut-saring kasiyahan ang nararamdaman natin. Sapagkat maliban sa pag-aayuno, ay ang panahon ng Ramadan ay tinatawag natin na tajdid. Sabihin ng tajdid ay refresher. Nare-refresh tayo sa mga iman natin. Nare-refresh tayo ng mga daiya, ng mga ulama, ng mga propagators ng Islam. Napapaalala nila sa atin ang kahalagahan ng ating pananampalataya. At napapaalala nila sa atin ang tagumpay. Napapaalala nila sa atin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kilabot sa kaparusahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang inferno. At sa panahon ng Ramadan, katulad na nabanggit natin, the refresher. Narinig nyo na ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit pagsapit ng Ramadan, unang araw pa lang, hindi pa talaga ayuno, gabi pa lang ng Tarawih, pagpasok pa lamang ng Ramadan, ay nais na natin makinig kung ano ang mga nakaligtaan nating mga salaysay at ulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilala natin, alam natin siya ang sugo ng Allah. Ngunit nais pa nating sariwain muli ang alaala at pagmamahal sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasariwa natin, refresher po. Ganun na lamang po ang Ramadan. Kahit na alam na natin ang pamamaraan ng pagdarasal, salawat, o hindi pa natin alam sapagkat marami sa atin bago, ay ito rin yung panahon na refresher. Natatajdid natin, nasasariwa natin, napapabago-bago natin sa ating mga puso ang diwa ng buwan ng Ramadan. Kaya naman napakainam. Ang buwan ng Ramadan, ito ang buwan ng tinatawag natin na pag-aayuno. Sa loob ng Quran nabanggit ang magkarugtong na ayat.
Sinabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo may ganap na pananampalataya, ipinag-utos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ipinag-utos sa inyo ng Allah ang pag-aayuno, pagsasagawa ng ayuno. Katulad ng pag-utos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nangauna sa inyo upang sa ganun ay magkamit kayo ng ganap na takot sa Allah. At karugtong ng talatang yaun, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sinabi ng Allah, sa buwan ng Ramadan ay ito ang buwan na kung saan ibinaba ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang huling kapahayagan. Ang kapahayagan ng Quran. Hudan linnas, patnubay sa sangkatauhan. Ngayon itong tinatawag na patnubay, pagkaraan na tayo ay nag-aayuno, habang tayo ay nag-aayuno mga kapatid, habang tayo ay nag-aayuno, ay pinag-aaralan natin yung tinatawag na patnubay. Nakita nyo ba yun? Patnubay, ano din sabihin ng patnubay? Na tayo ay gabayan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Patnubay sa tinatawag natin na ibada. Ibada, ibig sabihin pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag sinasabi natin ibada, ay meron tayong tinatawag na fiqhul ibada. Meron tayong tinatawag na tamang pag-aaral ng pamamaraan ng pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po natin yan hinugot mula sa punong kahoy. Hindi natin hinugot. Pagpus yung mga walang pananampalataya, naway gabayan sila ng Allah. Alam natin ang sinasamba nila ay yung nagmumula sa punong kahoy. Ngunit yung sa atin, hindi po tayo nag-iimbento. Hindi po tayo nag-iimbento ng pamamaraan ng pagsimba. Hindi po tayo naglalagay ng altar. Hindi tayo naglalagay ng mga kandila. Hindi natin pamamaraan. O naglalagay man lang ng pagkarami-raming mahalimuyak na mga bulaklak sa ating mga masjid. Pagpusila ay sa kanila, sa kanilang simbahan. O di naman kaya ang pamamaraan ay yung mga imam natin ay pagbawalan natin mga asawa. Habang buhay hindi mga asawa. Hindi po natin yung pamamaraan. Bagkus ang ating pamamaraan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikah sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Isa lamang yan sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, ang pangangasawa ay aking gawain sunnah. Sino man ang hindi magsagawa ng aking gawain o sunnah ay hindi nabibilang sa akin. Yan po, ulitin natin, ang ating pamamaraan ay hindi po inimbento ng tao. Hindi po ginawa ng simbahan, hindi po ginawa ng masjid. Hindi nagpulong-pulong ang mga iskolar upang magsagawa ng ibada. Yung pagsamba natin na 5 beses isang araw, wala pong nagsagawa niyan, hindi po nag-invento niyan o gumawa niyan ang mga iskolar ng Islam o di naman kaya'y mga anghel, malaika. Bagkus ito ay isinagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng Allah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. At tunay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasabi ng kanyang naising, bagkus ito ay ipinagkaloob, wahi mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamaraang nais ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala.
Uulitin natin, ang pamamaraan ng Islam hindi mula sa tao. Ngunit ito ay mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at pinadaan niya sa kanyang mga suko. At ang ating mga sala, ito ay mula pa sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na nilakbay pa ng Panginoong Allah. Ito ay nilakbay pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah patungo sa Jerusalem hanggang sa pinakamataas na kalangitan, na ang pinuntahan niya ay walang sino mang nilalang ang nakadako doon, kahit na ang pinakamarangyang, pinaka-kainam-inam at pinaka-respetadong anghel ay hindi niya inabutan, hindi niya napuntahan ang napuntahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa lugar na yaon ay tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay magsagawa ng 5 beses na pagdarasal araw at gabi sa ating buong buhay. Mula doon sa original na kautusan na 50 beses isang araw. Ngunit ang tinanggap lamang at ang sinilyaduhan ay ang 5 beses na pagdarasal araw-araw. Ganun na lamang po kahalaga ang tinatawag natin na pamamaraan na ipinagkaloob sa atin ng Allah sa pamamaraan ng patnubay. Nakita niyo ba yun? Napansin natin mga kapatid? Mula doon sa pinakamataas na kalangitan ay nag-courtesy ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat inimbitahan siya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pamamaraan natin ay ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa anumang bagay, sa pagdarasal ay pinag-aaralan natin yung pamamaraan ng pagdarasal. Kung anong binabanggit dito, ano ba ang mga wajibat dito, ano ba ang tinatawag na arkan, ano ang mga haligi. Kung sa Islam, merong haligi ng Islam. 5 haligi. Ang pagdarasal may haligi. Ang siyam, ang pag-aayuno, merong haligi. Ang tinatawag natin na pagdarasal, meron siyang sunna. At ganoon din sa mga tinatawag natin na pag-aayuno, may sunna. Sa tahara, bago magdasal, magsagawa ng salawat, ng pagdarasal, ay merong mga tinatawag natin na syurut. Ganon din bago magdasal sa tahara, sa pamamagitan lamang ng paglilinis, ay may pamamaraan. Kaya naman yun ang, alhamdulillah, isasalubong sa atin na kaligayahan ng buwan ng Ramadan. Tayo ay may pagkakataon, meron tayong mga oras na magsumikap at magsariwa ng mga kaalaman. Ang tinatawag natin na buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan ay buwan kung saan ibinaba ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran bilang patnubay. Ngayon, sa pag-aaral ng Quran, kailangan natin malaman kung papaano basahin ang Quran bago natin malaman ang tinatawag na maana, ang tinatawag na kanyang mga nilalaman, ang kanyang mga kahulugan, sapagkat ito ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Magbasa kayo ng Quran sapagkat sa araw ng paghuhukom, ang Quran ay darating bilang tagapamagitan sa nagbabasa nito. Ngayon, itong papalapit sa atin na Ramadan, sapagkat ang mga araw na ito ay natitira na lamang ay 1 linggo, mari o mahigit. Anong tentative na sa Sha'ban?
Sha'ban 22 na yata ngayon. No? So meron tayong mga 7 o 8 araw, 7. At inshallah sa mga may kakayanan at lalong-lalo na nakalive tayo, kami ay nag-iimbita na ay mabigyan natin ng oras na mag-moon sighting tayo sa Manila Bay. May mga oras inshallah at magdala na rin kayo ng mga sadyada nyo. No? Inshallah magkita-kita tayo doon. Ayon sa ating ulat ay April 1. April 1 ito tentative nila ng ika-29 ng Sha'ban. At doon sa moon sighting, ayon ito sa nasagap natin na ulat, ay sa April 1, kung meron tayong oras sa Manila Bay, ay magdarasal tayo ng Maghrib sa oras na yon. At doon sa paglubog ng araw ay inshallah, ayon sa mga pamamaraan ng mga scientists ng Islam, kapag lumubog ang araw ay doon nakikita. Doon nakikita yung tinatawag nila na hilal. Yas'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nas. Kapag tinanong ka ng mga tao tungkol sa hila, ibig sabihin ng hila ay yung crescent, yung bahagi ng buwan. No, yung bahagi ng buwan na makikita natin dito sa pinaglulubugan ng araw. At kung ito ay makita inshallah subhanahu wa ta'ala, ay ito ay hudya na pumasok na ang buwan ng Ramadan. At katulad ng nasabi natin, ito ay nagbibigay sa atin, no? Ito ay nagpapatibay sa atin sa pagsunod sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o kayong may ganap na pananampalataya, ipinagutos sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-utos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nangauna sa atin. At doon sa sumunod na aya sinabi ng Allah, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kung sino man ang makasaksi sa inyo ng buwan, ibig sabihin ng buwan dito shahar, at ibig sabihin nito ay makikita natin ang tinatawag na hilal, ay marapat na mag-ayuno, falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ang sinabi ng Allah, katulad ng leksyon na narinig natin kanina sa ating Sheikh Mujahid, ay yung may mga sakit ay maaaring ipagliban ito pansamantala at bayaran niya sa mga susunod na araw pagkaraan ng Ramadan. At yung tinatawag natin na yung mga naglalakbay, meron din pong mga pamamaraan. Pamamaraan ang kanilang tinatawag natin na pamamaraan ng kanilang pag-aayuno, sapagkat pagkaraan ng Ramadan ay babayaran din ito. Ngayon, doon sa tinatawag natin na mga syuruk, nabang mo na ba ito siya? Kanina? Oo, syuruk? O yung mga kanina na, ano mo? Ay, mga... Para hindi tayo ma-asip. Hindi ko pa naman na-elaborate. Parang nahaba na kayo kanina. Hindi ko sure. So anyway, bago tayo umurong sa isa pang hissa, sa pang period, ay kumuha muna tayo ng katanungan mula dito sa pagpasok ng Ramadan na nabanggit natin. Ang hissa o yung tinatawag na period na aking tinalakay ay hissa imaniya. Ibig sabihin ay tungkol ito sa pagpapaunlad natin ng iman, targib sa pagpasok ng Ramadan. Sapagkat maaaring nabanggit ni Sheikh yung hissa ng fiqhiyya, yung kaugnay ito ng fiqhi, at inshallah ay pagtutulungan namin ito inshallah. So doon muna tayo sa katanungan bago tayo umurong dito sa isang katanungan. Anyway, marami pong salamat sa mga nanonood sa atin na live ngayon. Sa unang-una sa aking page, Abdul Kahar Di Mapunong, welcome po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa buong mundo. Alam natin yan. Ganun ang social media ngayong buong mundo. Assalamualaikum sa inyong lahat. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong malugod na pagsalubong. At inshallah magsama-sama tayo sa buwan ng Ramadan sa takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So,
magbukas muna tayo ng ilang katanungan bago tayo pumasok sa iba pang mga detalye ng Ramadan. Inshallah, barakallahu Baka fiik. dun sa lecture ni Sheikh Mujahid, meron kayong katanungan, ay nandito pa si Sheikh Mujahid. Opo, pwede po kayo sa mga sister din po sa taas. Meron din po tayong mga sister sa taas. Baka gusto po ninyo magtanong, pwede po kayong sulat nyo lang sa papel tapos paabot na lang po dito. Pwede po yun, inshallah. Dito naman po sa ating harapan sa mga boys po, inshallah, pwede po kayong direct na po magtanong kay Chef Mandulila. Kung wala kayong katanungan, kami Yun. magtatanong. Kaya dapat nakanood kayo. Sabi ko sa inyo, magtatanong si Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, patungkol po sa Ramadan, inshallah, pangkalahatan po ang ating katanungan. Patungkol po, bago, di ba po tayong mga Muslim ay magluluto, yung pagtikim po ba ng pagkain, ayun po ba yung pinahintulutan, ano po ba yung hatol doon, ano po yung tururot? Pwede po ba tumikim sa pagkain yung nagluluto, nagpa-fasting? Yun lang po, sir. Ang katanungan ng ating kapatid ay tungkol dun sa mga chef, mga nagluluto, mga cook, kung pwede daw ito. Sa pangkahalataan ng mga scholar, mula doon sa gitnang silangan ay ipinapahintulot nila walang masama sa pagtikim. Walang masama. Alam naman natin na hindi yun naabot sa bituka o sa ating mga tiyan. Ngunit kailangan mong iluwan din yun, inshallah subhanahu wa ta'ala. Madaling sabi, ang pagtikim wala pong masama. Ngunit kung halimbawa ako ay kusinero, mahirapan din ako. Kung sa aking kalagayan ay hindi ko, sa akin lang ito kasi iba ako tumikim talagang pag tumitikim ka. Hindi ako pwede, madaling sabi, kung ako lang, hindi ako pwede magluto. Magsaing pwede. Yung saing, hindi na naman natin tinitikman yun. Pero yung pagluluto, meron kasi nagluluto talaga hanggang tikim lang. Ako, kakaiba akong kusinero talagang. Masisira lang yung sa Ramadan yung sahod ko. So, madaling sabi po, yung pagtikim po ay dinapahintulot, wag lamang talagang umabot ito sa lalamunan. Inshallah. So, ano yung Malinaw, bro. No? So, inshallah, meron pa po tayong mga tanong dyan. Brothers, halika, bro. Sige, brother. Po. Halika, bro. Inshallah, anong tanong pa? Mga sister po, pwede po. Assalamualaikum po. Waalaikumsalam. Patungkol po sa pagpapasting. Halimbawa po, may mga panahon sa kalagitnaan ng Ramadan, medyo nakakaramdam na po tayo ng panghina. Minsan, halimbawa po nagkamali tayo napainom tayo ng tubig na hindi natin sinasadya. Halimbawa, may nakita tayong tubig, tapos suddenly, kung nasa trabaho tayo, bigla lang nainom natin ang hindi natin sinasadya. Putol na po ba yung fasting or kailangan natin pagpatuloy po na siya? ang katanungan ng ating kapatid na kung mapapawalang bisa ba ang pag-aayuno ng isang tao na hindi niya sinasadyang nakainom o nakakain sa mga araw ng Ramadan habang siya ay nag-aayuno. At madaling sabi, ang mga itinugon dito ng mga scholar ay, at ayon din sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang kanyang pag-aayuno ay sahih. No? Ibig sabihin, balido pa rin ang kanyang pag-aayuno sapagkat ang winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol dito, sino man ang makakain o makainom na hindi sinasadya sa araw ng Ramadan habang siya ay nag-aayuno, ang tunay na nagpakain sa kanya ay ang Allah. No? Ngunit hindi niya ito sinasadya at marapat na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aayuno. Ganon din sa isang kalagayan, ng nagising ka ay merong basa. Alam niyo na yun. Merong basa. Kailangan mo lamang maligo. Baka sa mga hindi po nakakaalam, ay sabi nila wala ning ayuno. Wala ning ayuno ko, wala na. Pawalang bisa na. O batal na. Nasira na. Ay hindi po totoo yun.
ang kalagayan po ay marapat na maligo ka sapagkat yun ay hindi mo sinasadya at yun ay bahagi ng kalikasan o likas sa isang tao lamang. Wallahu a'lam bishawab. May karagdagan ba si Sheikh? Yung Sheikh natin nasa kanan lang. Shit yun. Ito lang yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ito po sa wet dreams, nabanggit natin kanina, yung inzalul mani bishahwa, yun ay kabilang sa mga faktorat ng pag-ayuno. Pero paano nga kung wet dreams? So merong mga syurot ang mga faktora para matukoy kung may epekto ba sila sa iyong pag-ayuno o wala. Tatlo yun. Al-ilm, wal-qasd, al-dhikr, al-ilmu, wal-dhikr, wal-qasd. Ang kaalaman, ang pagkakaalala, at ang pananadya. So kung hindi mo sinasadya yung paglabas ng punlay o similya, yun nga, wet dream. So ibig sabihin, hindi apektado yung iyong pag-ayuno. At ganun din doon sa tanong kanina, yung nakakain ng hindi sinasadya, nakalimutan niya. So wala sa kanya yung dhikr. Hindi niya naalala, nakalimot siya. So wala rin epekto sa kanya yung pag-ayuno niya, inshallah. So itong tatlo na ito, tandaan ninyo na i-lista nyo na. Tatlong kondisyon para matukoy kung ang mufaktira ba na nagawa ninyo ay may epekto sa inyong pag-ayuno. So ito ba ay dapat na alam ninyo, dapat naaalala ninyo at dapat sinasadya ninyo. Kung hindi nyo sinasadya, hindi nyo naalala, nakalimot kayo, walang problema dito. Doon sa end, medyo komplikado ito. Kasi sa panahon natin ngayon, halos wala ng lugar sa jahal, sa kamangmangan. Kasi lahat ng paraan para malaman mo ang akam, nariyan na. Kung hindi mo alam yung hukom, tapos nagkamali ka, mas malamang kaysa sa hindi, ikaw ang mayroong pananagutan doon. Bakit hindi mo pinag-aralan? Katulad ng sa batas, di ba? Ignorance of the law excuses no one. So sa panahon natin ngayon, lahat ng paraan ay nariyan na upang malaman mo yung hukom. So ito ang meron talagang pananagutan sa panahon ngayon. Pero dahil siguro nandun ka nakatira sa bundok na walang nakakarating sa inyo balita, walang wifi, walang Abdul Kahab din ako ng Facebook page. So pwedeng mapaumanhinan ka. Pero sa panahon ngayon, ito, nagbibigay ako ngayon ng paalala sa inyo. Mas mapanganib yung mananatili kayong mamang sa panahon na ito pagdating sa mga bagay sa kami. Kasi lahat ng paraan nariyan na para malaman yung reliyon ninyo. Yun lang, Allah Ta'ala. Barakallahu fiikum. Ito po, Chef, meron pa pong tanong para doon sa ating mga sisters sa taas. Yun daw po bang breastfeeding? Ano daw po ba, Chef, ang hatol po doon? Breastfeeding po. Tungkol dito sa mga tinatawag natin na breastfeeding, pati yung tinatawag natin na nifas, yung mga kalagayan ng mga kababaihan natin, yung tinatawag din natin na nifas na kapag sila ay bagong panganak, tapos merong 40 days, no, na alam natin na merong pang matinding parang chemical na amoy, no, doon sa mga bahay bata. At ang mga kaugnay dito ay merong mga certain limits na ang babae ay hindi po na pinapayagan mag-ayuno. Bagkus pagkaraan ng Ramadan ay binabayaran nila ang pag-ayuno. At ayon din doon sa salaysay ni Sheikh Sayyid, kung ang ina ay marapat na magbigay ng itong lakas o ng itong breastfeeding ng bata, o di naman kaya'y sa kanyang pag-aayuno ay merong nangangailangan ng dugo, dahil alam natin medically, no, may nangangailangan ng dugo, mas mainam na ipag-iba niya na lamang muna, no, at ibigay niya yung dugo doon sa nangangailangan, sapagkat yung buhay ang mahalaga doon. No? Inshallah. At mayroong karagdagan si
Sheikh Mujahid. Pagkatagal niya naman, medyo nag-try tayo. Medyo narapan. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. So, doon sa tanong yung breastfeeding, sa kanina, yung tinungin natin, so, meron ang mufakirah na tinatawag na nakakasira ng pag-ayuno. At meron din namang asbab ng iftar o pagputol sa pag-ayuno, ubiha o pinahintulutan. So, pinahintulutan ang pagputol sa pag-ayuno sa mga pagkakataon na nagiging mahirap para sa iyong pag-ayuno, katulad ng pagkakasakit, katulad ng paglalakbay, at para sa kababaihan na itong kalagayan ng pagpapadede sa sanggol. So parang hindi sila mag-aayuno kung natatakot sila para sa kanilang kalusugan at sa kalusugan ng kanilang sanggol, anak. Ngayon, maaaring mangyari, siguro papasok ito sa isip ninyo, kung yung buntis pala, pwedeng hindi mag-fasting. Tapos, hindi siya nag-fasting ngayong Ramadan na ito kasi buntis siya. Tapos nanganak na siya. Tapos nagpapadede na siya syempre. Tapos hindi na naman siya magpa-fasting sa susunod na Ramadan kasi nagpapadede siya. Ako naman yung magtatanong na siya. Pwede ba ito siya dalawang magkasunod na Ramadan hindi siya nag-fasting? Ang unang-una, dapat nating aminin na ang pinakamaina na sumagot ng kalagayan ito ay yung mga scholar na kababaihan. Kalalakihan tayo eh. Mas limitado yung experience natin kaysa actual experience ng mga kababaihan. Yan ang unang-unang nais namin imungkahi. Meron tayong mga scholar na kababaihan at inshallah sila ang mga mainam na sasagot dito. At kung may mga oras tayo sa ating page ay iimbitahan natin yung mga scholar na kababaihan kung ang mga paksa ay kaugnay ng buhay ng kababaihan. Mas maganda yun. Pangalawa, ang nasagap natin kaalaman ay tungkol sa mga turo ng mga scholar, mga fikhi. At doon tayo bumabatay. Ngunit yung mga aktual mismo, si Umar ibn Khattab, nagtanong siya, gaano ba kahaba ang panahon na kayang pag-iisan ng isang babae na malayo sa kanyang asawa. Kaya naman sinagot yun ng kanyang anak na si Hafsa. Mismo si Umar ibn Khattab ay nagtanong. Maliban na lamang kung meron tayong mga lantad na mga hadis na tumutukoy ukol dito at tumutukoy din dito sa mga buhay, panganganak ng isang babae na tumutukoy o nagpapaliwanag dito ang mga ayan ng Quran, yun lamang ang ating nababanggit. Ngunit doon sa isang talata ng Quran, sinabi ng Allah na karto ng aya, ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. At nasagot din doon, nabanggit din ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tinatawag na fidya. Yung tinatawag na fidya na kung saan ang isang babae o sabihin na natin yung mga matatanda na walang kakayanang mag-ayuno sapagkat talagang physically hindi na nila kaya. Yung talagang matanda na. Kaya naman ito ay pinahintulot ng Islam, pinahintulot ng faith na ang isang tao, ang pamamaraan ng kanyang pag-ayuno ay tinatawag na pagbabayad ng fidya. At ang fidya, ito yung pagpapakain sa mahirap na mga Muslimin. Pagpapakain mo ng tinatawag natin na regular meal. Yung regular meal, ibig sabihin, hindi lamang yung pakakainin mo siya ng snacks, ngunit yung mabigat sa tiyan. Ibig sabihin, kung sa atin, aplikado sa atin ay may kanin, may ulam, at merong mga araw na papakainin mo siya. Doon sa mga kapalit ng pag-aayunong hindi na pag-ayunuhan. Ganon din sa isang babae na siya ay nanganak, pagkaraan na naman ay may matinding pangangailangan na kailangan magpadede, ay nararapat din siya magfidya. So madaling sabi, ang pamamaraan ng pag-aayuno
Dahil doon sa katanungan na merong Ramadan na hindi niya napag-ayunuhan sapagkat siya ay buntis at manganganak na. At nanganak naman siya ay sasapit naman ang pangalawang Ramadan. Magpapadede naman siya. Ang pinaka-asl, ang pinaka-urihin ng pag-aayuno ay nag-aayuno po tayo. Yun po ang katuruan. At hindi po marapat na hindi mag-ayuno ang sino man sa atin. Ngunit ang recourse po nila, ang pamamaraan po nila kapag walang kakayanan ay napupunta sa fidya. So, ibig sabihin, ngayong buwan, pagkatapos ng Ramadan, ay kailangan magbayad ng doon sa kababaihan, kailangan magbayad ng mga panahong hindi na pag-ayunuhan. Kailangan niya magbayad. Ngunit dahil doon nga sa haba ng panahon na siya ay kailangan tumugon sa pangangailangan ng kanyang sanggol, ay iaabutan naman siya ng susunod ng Ramadan. Kaya naman bago pa sumapit ang isang Ramadan ay kung hindi siya makapag-ayuno ay magfidya siya. Fidya kung ta'amu miskin. Ang fidya ay magkakaloob siya ng pagkain para doon sa mga mahihirap. Sapagkat yun ay nabanggit ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mashallah. Meron ba po tayong tanong sa mga brothers? Alay, bro. Assalamualaikum po. Ito po ay para sa kalahatan po. Kasi po tulad ng sinabi niyo po, hindi pwede natin gawin itong pagpapasting, chamba-chamba lang. Ang tanong ko po, dito sa mga nag-aasbang, kung kami po ay nag-aasbang na mabigat man o magaan, di kami nag-sweat, napawisan ng gusto. Ito ba po ay nakakabatal o hindi? Pangalawa po, yung pagpuputbrush ng aming ngipin. Yun lang po. So yung pagpapawis at saka na po yung pagtututbrush. Oo. Ang mga bagay na ito ay mubahat. Ibig sabihin, ito ay likas sa isang tao, hindi lamang ikaw, hindi lamang ako, at hindi lamang tayo, ngunit yung mga naunang mga Muslimo. Yung mga naunang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga nauna sa atin, ganun na rin ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay meron silang mga kalakaran, meron silang mga negosyo, meron silang mga asbab o yung tinatawag natin na kabuhayan. At sa ating kabuhayan, meron pa matitindi sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Yung mga Pakistani, kahit na Ramadan, construction pa trabaho. Pero patibayan yun, hindi kaya ng Pilipino palagay ko. Pakistani lang yata sa Indiano sa Riyadh, sobrang init. 35, 40, hanggang 50. Ngunit nandun pa rin sila, nag-aayuno sila. At sobrang init po sa Middle East. Sa atin ay khafif lamang, manipis pa lamang itong sa atin. At kung tayo ay papawisan ay normal lamang yung kapatid. Normal lamang yun. Ngunit wag lang sana magiging dahilan na yung pagpawis mo ay puputulin mo ang iyong pag-ayuno. May pangyayari kung ganyan. Ayan, medyo shout out dyan sa Marnica Village at sa ang lugar sa buong Pilipinas. Meron pa tinatawag na kapag Ramadan ay nagkakasiyahan sila sapagkat season daw ng Ramadan, kaya naman merong Ramadan League, basketball league. Ganon din siguro sa Riyadh. Ngayon dahil sa pagod mo, sobrang uhaw, alas 4 na nagliliga, iinom na lamang na tubig. Huwag po natin gawin yun. Ay sinabi nila, Ramadan League, gabi na lang. Ay hindi naman nagtatarawi, hindi naman nagsisimba. Nag-basketball na lang. Ay yung mga taong yun yung po ay mga lugi. Sapagkat naging dahilan pa ang kanilang physical na laro upang sa ganun ay maputol nila ang kanilang pag-aayuno o masira nila ang kanilang pag-aayuno. Kaya madaling sabi, ang pagpapawis ay yun ay likas sa isang tao. At ganun din ang pagsisipilyo
ang pagsisipilyo ay gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauna pa ang paglilinis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron tayong tinatawag na siwak. Yung siwak ay parang stick, no? Stick siya na parang lapis. At yung sa dulo yun ay merong brush, no? Yun ay dinudurog. At yun ay ginagamit na sipilyo. Ganun po ang sipilyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala namang masama sa nagsisipilyo gamit ang toothpaste. Wala rin po. Wala rin po sapagkat ang pagsisipilyo yun ay sunnah gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagi ng paglilinis. Ganon din, uunahan ko na kayong mga kapatid. Pwede rin maligo na gamit ang sabon. Baka hindi na tayo magsabon. Pwede po tayo magsabon. Magsasabon po tayo. Wala pong masama sa mga gawain ito. Ang masama po, yung masama yung nag-ipon ng laway at nilulok. Yung nararamdaman niya isang baso na yung laway niya, nilulok niya. Ay, hindi na po kayo. Meron naman gumagawa niyo, pasensya na kayo, sa totoo lang, kasi yung page natin, may mga followers tayo, mga bata. Yung mga bata, gano'n kasi maaaring mga balik Islam, nagbalik Islam sa katandaan na, merong mga batang nakikinig dito na mga bata, huwag niyong ipunin ang laway niyo na isang baso at inumin niyo, wag. Marami tayong followers ng mga bata. Iba na yung mga followers kayo, may bata rin. Pagiging social media. So, ganun po, bawal po yan, yung pag-ipon ng laway at doon sa mga batang nakikinig, ayan po yung mga bata, marami po mga bata. Ang pag-ayuno po, tunay po tayo nag-ayuno. Kasi mga bata, merong nagtatago. Wala naman nakakakita, kakain, iinom. So yung mga bata, kami, nag-aasaran kami, nagtago daw. Kumakain yung mga bata po, kayong mga bata, ang pag-ayuno po, nakikita kayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit na walang nakakakita sa inyo, huwag kayong kakain ng candy, huwag kayong kakain ng ice cream, o kaya hamburger, o kaya nagtatago kayo sa kwarto, kumakain kayo ng chippy, ganun po mga bata, huwag po kayong kakain. At ganun din sa mga nakakatanda, tayo po ay, ang pag-aayuno po natin ay umiiwas tayo sa pagkain at inumin. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, tabarakallah. Mas maraming nakangiti dun sa mga binata kaysa dun sa mga bata. Parang yung mga binata Masyaallah. Sila yung nagtatago. Alhamdulillah. So, tanong pa po. Kasi pag hindi kayo nagtanong, si Chef ang May singit magtatanong. may sisingit lang ako. Meron kasi talaga hindi makataste, hindi na bata isip. Ito, totoo, prangkahan tayo. Meron talagang, nag-aayuno talaga, matinding ayuno, matinding pagsamba sa Ramadan. Hindi kumakain, hindi umiinom, pero nagtatago, nagyoyosi. Totoo lang, nagtatago yosi. At kapag sumapit na yung iftar, imbis na tubig, sisindi ka agad ng Marlboro. Yun ang ipangbabatal niya at isisira niya doon sa kanyang pag-aayuno. Huwag po natin gagawin yan sapagkat harap po ang paninigarilyo kahit na hindi tayo nag-aayuno. At masaklap doon ay kapag ikaw ay nag-aayuno, nagtatago ka ng isang pakete, Philip Morris o kaya Winston o kaya Blue Seal, huwag nyo naman po gawin yun sapagkat hindi po natin yan pamamaraan. Alam nyo na yan, marami rin tinatamaan dyan. Alam natin yan, marami tinatamaan sa sigarilyo. Masyaallah, tabarakallah. Patawad po ha, paalala lang po kami. Meron din ako singit, isa pa. Ako po, 22 years, quitter ng sigarilyo. Quitter po ako, 22 years. 22 years na akong tumitigil. Kaya kaya nyo rin tumigil, inshallah. Batay sa inyong iman, inshallah. Alhamdulillah. So, tanong pa po kayo, mga kapatid. Yun, may tanong daw si Ustad Mujahid. Ito, Chef. Madalas natatanong ko paano halimbawa yung walang pang-iftar? Wala siyang tubig, wala siyang tamar, kahit ano. Diba, bumibiyahe siya, nasa bus. Wala talaga siyang paraan. Sapat ba ang niya na nag-intensyon ka na nag-iftar ka o ipagpapalitan mo na lang iftar kapag may pagkakataon ka na uminom ng tubig o kumain? Maliwanag ba yung katanungan ng ating Sheikh? Lalong-lalo na merong nagmumotor, merong nagdadrive,
meron nakasakay sa airplane, wala namang pambili ng mahal sa airplane. May tubig, mahal. Dollar eh. So, ano po ang mainam na gawain? Sapat na ba ang niya na sabi niya siya ay nagtapos na sa pag-ayuno? Ang tama pong kasagutan, hindi lamang kasagutan, ngunit nakita natin sa pamamaraan ay ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kailangan mo talagang kumain. Formality. Kailangan mong kumain o uminom bilang pagwawakas ng isang araw na pag-aayuno. Sapagkat yun ay gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katanungan naman, paano kung walang makitang tubig, hindi na makainom? Mahirap na magsabi na napaka-imposible na wala nang mainom at wala nang makain. Dahil nabubuhay ka, makakainom ka, makakakain. Dahil talaga yung sobrang hirap na tao, yung sobrang samang tao, pinakamasamang nilalang, kita yung maawain pa rin ang Allah. Pati yung kriminal, kinakakain pa sa gulungan. Nakakain pa yung kriminal, yung mamamatay tao, ay umumin pa kaya. Kaya makakahanap tayo ng mag-iinom, inshallah, habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo. At inshallah, hindi po imposible yun. Mismo si Hajar, na asawa ni Propeta Ibrahim a.s. ay sa gitnang silangan sa Makkah na walang tanda ng buhay, walang pagkain, walang tubig. At dahil sa kanyang pananalig ay pinagkalooban siya ng Panginoon daw Subhanahu wa Ta'ala ng tubig Zamzam. Kaya inshallah doon sa mga kapatid natin na inshallah meron pa rin pamamaraan, may paraan pa rin na makatawid ng pag-ayuno at makakainom tayo. Ang ito, advice na lamang, no? Baka sabihin nila na mahirap talaga mag-ayuno. Meron talaga, pag gusto talaga, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ito na lamang po, para po mahanap po natin yung kasagutan doon sa mga nahihirapang mag-ayuno. Dito sa Metro Manila, mga mahirap, maraming mahirap. Ganito na lamang po doon sa mga nakikinig. Bago pa po sumapit ang Ramadan, magplano na po kayo. Magplano na kayo kung paano makatawid ng pag-ayuno. Madaling sabi, ganito lamang po ang gawin ninyo. Doon sa mga listeners natin na nakikinig ng live. Isipin nyo po kung saan ang pinakamalapit na masjid. Lakarin nyo. At dyan sa masjid, ang buwan po ng Ramadan ay buwan ng pag-ibigayan. Meron pong mainom inshallah sa mga masjid sapagkat merong nag-aayuno, brother, no? May nag-aayuno at merong mag-iiftar, merong magbubuka, merong magtatapos ng kanilang pag-aayuno doon sa buwan ng Ramadan sa mga masjid natin. Ganun po, bago pa po sumapit ang Ramadan, ay i-Google Map nyo na ang pinakamalapit na masjid sa inyong area. Maliban na lamang kung kayo ay nandoon sa pinakamataas na mga kabundukan, wala pa rin lusot. Meron pa rin tubig doon, may panis doon, may So, gano'n na lamang po, inshallah, nakita nyo po yung mga masjid at inshallah, meron kayong maiinom at inshallah, meron kayong mga makakain. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. So, sige po, mga brothers, pwede pa po kayong magtanong. Ganon din po dun sa mga sisters natin dyan. Baka natutulog na sila dun sa taas. Baka may tanong pa po kayo. Wala na po? Kami po ang magtatanong. Sige po. Ayan si Amir. Assalamualaikum, Sheikh. Tanong ko lang, Sheikh, yung sa, alam naman natin na meron tayong minsan na pasaway na kapatid, no? Yung nagsubo siya, kumain siya sa subo, bago magsubo magpajar, no? Tapos, pagkatapos, gumamit siya ng drugs para maghapon siya hindi siya magugutom. Tatanggapin po kaya yung kanyang pagkain. At yung pangalawang tanong ko po, ito minsan kasi nagiging biruan po kasi namin na yung huwag ka nang kumain. Gawin mong pang break yung pakipagtali. Pwede po ba yun, Sheikh? Maliwanag ba yung katanungan ng ating brother tungkol dito sa bago mag-fajr,
bago mag-adan ay nag-hits muna. No? Ang sahod niya. Ano ba yun? Dragonfly ba yun? Yun. Sumindi muna. Pasensya na kayo, aminin ko sa inyo. Wallahi natin. Ni kailan hindi ko natikman ng drugs. Kaya unang-una hindi ako makarelate dyan. Pero nakakakita ako. Nakakakita ako ng mga live na nagsisession daw. Tama ba? Nagsisession. So yung mga ganon, katulad din yan ng alak, as long as nasa loob ng katawan mo ay may bahagi ng haram sa iyong katawan na kailangan alisin mo o isuka mo. Ngunit itong droga na merong elemento, no, may mga chemicals sa loob ng katawan, ay kung ito ay nananatili sa iyong katawan, ay ito ay sumisira ng pag-aayuno. So madaling sabi po ay iwasan po natin ang mga ganitong mga elemento, mga chemicals na pumapasok sa ating mga ito lalamunan sa ating mga katawan, sa ating mga body, sapagkat ito po ay matinding ipinagbabawal ng pananampalatayang Islam. Matinding pinagbabawal ng Islam. Ang pinakamainam dito ay sumangguni tayo sa mga Muslim doctors paano tanggalin itong mga pumapasok dito. Sapagkat itong droga, siguro itong mga adik na ito, wala rin akong duda na nag-aayuno ito. Napakahirap sa nag-aayuno ang manigarilyo, yung umiwas sa sigarilyo. Yan ay napakahirap sa pag-aayuno. Ganon din sa mas masahol pa ang droga. Yung droga. Sapagkat ang akala mo nag-ayuno siya, ngunit pagdating ng tanghali o pagdating ng hapon ay pipitik na naman yan. So madaling sabi, magbago ang mga taong ito. Hindi po sila kafir. Muslim pa rin sila, ngunit sila yung mga Muslim na pasaway at sila yung mga Muslim na makasalanan at sila ay haharap sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay mananagot sa kanilang mga kasalanan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. So yung mga katanungan naging sunod-sunod na tungkol sa mga specific na bagay kung ito ay nakasira ba ng pagkain o hindi. Toothbrush, panglaway, drugs, sigarilyo. Balikan natin ulit yung kaida dito. Ano ba yung mga mufakirat? Kasi dito sa pagtitipon natin ito, tinitrain namin kayo kung paano na rin mag-isip. Kasi paano, halimbawa, wala kayong mapagtatanungan. Kaya nga sinasabi namin, kapisatuhin ninyo mga kaida nito. Kasi kayo, tatay kayo. May mga anak kayo, tuturuan ninyo kung paano mag-fasting. So, nakasiran pag-ayuno, 8. Pagkain, inumin, pakikipagtali, paglabas ng kulay o similya na sinasadya na dahil sa pagnanasa. 5, anumang bagay na maituturing din na pagkain o inumin kahit hindi siya pagkain o inumin. Yung hijama, sinasadyang pagsuka. At 8, yung haid at nifas para sa kababaihan. Yung medyo controversial dito, na dito unikot yung mga katanungan, kung nakakasira ba yung pag-aayuno o hindi, balikan ninyo yung bagay na yun. Pagkain ba siya o hindi? At kung hindi man siya pagkain o hindi man siya pagkain, siya ba ay maaaring maituring na pagkain? Kapag nag-toothbrush ka ba, kumakain ka ba? Hindi. So, sabihin hindi siya nakasira pag-ayuno, liban na lang nalunukin mo yung toothpaste o yung pinagmumugan mo, yung makakasira talaga ng pag-ayuno. So, ganun din yung sigarilyo at drugs, paano siya nakakasira ng pag-ayuno? Kasi po, pasok siya sa katawan at maaaring aabot sa lalamunan, aabot sa tiyan. At isa sa mga katangian ng pagkain, yugadvi, sinasabi ng mga scholar. Nagbibigay ito, nagpapasok ito ng sustansya sa katawan. Nutrients. Yung drugs, although hindi siya talaga masustansya, wala kang papakinabangan sa kanya na vitamins o minerals. May effect siya na diligising ka. May epekto siyang ganun. Yung may sinabi pa nga siya, may iwan sa katawan mo na residue. So, kaya makakasira talaga siya ng pag-ayuno. Kaya itong 8 na ito, kabisatuhin ninyo kasi hindi sa lahat ng pagkakataon meron kayong mapagtatanungan.
Maaring meron kailangan kayong magdesisyon na dagdagan o maaring kailangan ninyo magpayo sa mahal ninyo sa buhay. Kaya dapat alam ninyo ang mga bagay nito. Ang pag-aaral hindi lang para sa mga chef na katulad ni chef. Para rin ito sa mga ordinaryong tao. Lahat tayo dapat nag-aaral. Para sa ating mga ordinaryong tatay, asawa, o ano pa man trabaho natin, lahat tayo may motivation na mag-aaral. So yun lang, wallahu a'lam. Masyaallah. Doon lang sa making paglilinaw doon sa nabanggit ng ating Sheikh. Baka hindi nyo alam yung mga mustalahat o yung mga terminology, yung tinatawag na kaida or kawaid. Yung tinatawag na kaida o kawaid, ito yung tinatawag na rulings. No? Yung rulings na nagbabawal, yung nakasisira ng pag-ayuno, katulad ng pagkain, no? At katulad ng pag-inom, paglapit sa asawa, yung nifas, yung kapag yung babae ay bagong panganak, at kapag ang babae ay merong buwan ng dalaw, at yung paglabas ng similya ng sinasadya, ito ay lahat haram, ipinagbabawal doon sa nag-aayuno. Kapag sinasadya ito ay nagpapawalang visa doon sa pag-aayuno ng isang Muslim. So, iwasan po natin yung mga nabanggit na ito, lalong-lalo na doon sa mga listeners natin na wala dito ngayon sa ating harapan. So, yun po, ang ibig sabihin po ng kaida ay rulings. Ano bang rulings? Aton. Sige. Prinsipyo. Ako naman magtatanong pala. Ayan. Sige, kami naman magtatanong. Tayo naman. So based doon sa tatalakay natin na Para principles, paulit lang, no? ako ng mapagtirat, anin natin to, para buhay yung discussion natin. Vaccine. Napapanahon nyo yun, vaccine. Kapag binakunahan kayo, masisira ba yung pag-aayuno nyo? Sinong pwede sumagot? Vaccine daw, baka yung vaccine. Hindi ba boxing ha? Vaccine. Bakuna. Sheikh, para sa akin po, sira na po dahil hindi siya katulad ng pagkain na nagbibigay siya ng nutrients sa katawan natin. Kasi Vaccine na. Yung mga scholars ng Islam Silaman at ng mga scholars ng Islam ay nagpapahintulot po ng vaccine. Yung luka, yung tinatawag na pag-injection ng tinatawag natin ng itong anti-COVID. Pinapahintulot po ito. Pinapahintulot ang pag-injection sa Middle East po. Halos lahat ng Middle East countries, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Jordan at iba pang mga bansa ay ipinapahintulot ang pag-injection ng vaccine. No? Maliban na lamang kung ang in-inject dito ay nutrients. Sabi ng gano'n ng mga scholars. Kung ang in-inject sa iyo ay nutrients at ang nutrients ay pumapasok sa bituka, yun ang nagpapawalang visa. Ngunit yung sinasabi nilang vaccine na ang asl o yung tinatawag na yung kaida ng pag-aayuno ay ang pag-iiwas o yung pagpigil sa anumang bagay na pumasok sa bituka o sa tiyan. Yun po yung origin niyan. Ano man ang papasok dyan sa tiyan, inumin man o pagkain, yan ay pansamantalang ipinagbabawal sa nag-aayuno. Ngunit kung hindi naman papasok sa tiyan, katulad ng paglalagay ng aymo, yung aymo, no, sa mata yun. Pero hindi naman yung nutrients, naglilinis lamang o cleansing ng yung mapula o yung makati sa mata. Ay sore eyes, wala namang masama sa tinatawag natin na paglalagay ng aymo. Ganon din, katulad ng mga sinabi ng mga doctors ng Islam pati mga scientists, na yung pag-injection, no, ay sa katawan lamang pumapasok, ngunit hindi ito pumapasok sa ating mga tiyan at yun ay ipinahintulot nila. Ulitin ko, yun po ay hindi po kasagutan. Yun po ay kasagutan nila. Wala pong kinalaman dito ha. So baka ako po ang iturunitan. Sinabi ni Ustad, hindi ko sinabi. Katulad din ito sa Middle East na pinahintulot nila. At katotohanan dyan,
ay Ramadan po ako mismo ay at kami at napakarami namin mga Muslimin sa Jordan, Ramadan po kami nagpa-inject. So yun po, unang-una sasabihin ko, hugas kamay po ako ay sumusunod din sa mga scholars na mga nauna sa amin at naway sundin natin sila. So yun po yung kasagutan nila. So, Hindi Ustad, ko po kasagutan. Ustad, Kasagutan po pwede, nila. pwede. Pwede, madaling sabi pwede. So, Allahu alam bisawab. Kasi April sila 4 for matanda. Yun kaming April. 4 dose booster. So I'm thinking if I can get it. Inshallah. Apo. May tanong po dito ang isang kapatid siya. So, Assalamualaikum Sheikh. Ang katanungan ko, yung regarding po sa paglalakbay sa tuwing Ramadan, hindi po ba sa paglalakbay, kapag tayo lalakbay sa buwan ng Ramadan, pwede po tayong kumain. Diba? So, binigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ruksa sa 4 na araw kapag ikaw yung binigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ruksa na 4 na araw. Pwede tayong, kahit kapag dumating na tayo sa lugar na pinaglakbay natin, na pwede tayong magkasat at magjama. So, pwede rin po ba yung sa pagsasaw na as long na nasa 4 na araw pa naman, na pwede pa rin po ba tayo kumain kahit dumating na tayo sa araw, dun sa lugar na pinaglakbay natin? Sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan. Ay, yan ay nabanggit sa aya na waman kana maridan o ala safar o ala safari fa'idatun min ayyamin ukhra. Ngayon, sa may mga may sakit at naglalakbay ay maaari nilang ipagliban pansamantala. Pansamantala ang pag-aayuno at bayaran na lamang nila pagkaraan ng Ramadan. Yun ay nabanggit sa loob ng Quran. Ngunit pinaliwanag sa atin ng mga scholars, ang pag-aayuno ng musafir ay bil-ikhtiyar. Ibig sabihin, sa kanyang choices. Pwede siyang mag-ayuno, pwede siyang hindi. Ngunit kabilang doon sa syuruto sihha, kabilang doon sa requirements ng pagkabalido ng pag-ayuno ay yung tinatawag natin, yung syurut niya, yung requirements niya ay yung tinatawag natin na kudra. Ibig sabihin kudra, meron kang kakayanan. Katulad natin, halimbawa, pupunta tayo ng Baguio, naka-aircon naman yung sasakyan, o kaya Mindanao, naka-airplane tayo, aircon naman, musafir tayo, at wala nang napakalamig naman, may kakayanan tayo kudra. Pwede tayong magpatuloy ng pag-ayuno. Ngunit yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Madina sa Ramadan ay nag-uumra pa sila. Pagka init-init, tanghaling tapat ay papawisan ka, mahihilo ka. Kaya naman merong ruksa, merong lisensya na pwede kang mag-ayuno sa ibang mga araw. Ngunit kung meron kang kudra, meron kang kakayanan, at hindi ka naman apektado ng init ng araw, ay mainam na ikaw ay mag-ayuno. Uulitin natin, doon sa naglalakbay, meron pong tinatawag na ikhtiyar. Ano ibig sabihin ng ikhtiyar? Choices. Pwede kang mag-ayuno, pwede kang hindi. Kung ako tatanungin nyo, personal mag-ayuno na lang ako. Wallahu alam bisawab. Pero wala pong masama sa hindi nag-ayuno. Kung hindi naman naging mahirap siya. Oo, hindi mahirap. Pero kung yung paglalakbay na baka naman nag-mountain bike ka. Pero wala akong masasabi doon kasi meron ka namang choices. Meron ganun, nag-mountain bike. Pero mahirap yung tabling. Pedal yun eh. Mula doon sa Ilocos Norte hanggang Quiapo, lalakarin. Totoo yun. So, huwag ka alam, meron kang choices pag tinatawag na musafir. Ito siya, follow-up question ito. So ito, walang pinalaman na sa fasting. Sa sala na lang, pinahalibaw. Meron bang limit, chef, kung ilang araw ka pwedeng musafir? Pwede ka bang musafir? Halimbawa ako nag-Saudi. 2 years ako sa Saudi, musafir ako. Pwede dito musafir pa rin. Pwede ba gano'n? May limit ng araw yung pagiging musafir. Unang-una, pagdating mo ng Saudi, bibigyan ka kaagad. Isang buwan, isang linggo, bibigyan ka kaagad ng tinatawag na ikama. Ibig sabihin ikama, hindi ka na musafir. Ikama, bukin ka na eh. Ikama. Ibig
Ibig sabihin, taga-doon ka na. No? Taga-doon ka na. At meron nagsasabi sa mga fukahane, yung 3 araw na paglalakbay, ikaw ay nagkakasor, o yung kaya ay pumapahid na sa medyas, no? Nagpapahid ng medyas, ayun ay merong mga usapang fikhiya doon, fikhi. No? Pero ang pinaka-usapin doon ay kapag malayong lugar, at ikaw ay merong layunin na manatili doon na pangmatagalan at merong kang trabaho, ay magiging mukim ka at hindi ka na magiging musafir. Hindi ka na manlalakbay. Ngunit kung ikaw ay pansamantala naglalakbay lamang, ay tinatawag kang musafir sa shaya. Inshallah, tabarakallah. May follow-up question pa yung kapatid natin, Chef, inshallah. So, yung pangalawang katanungan ko, Sheikh, yung sa pagbibigay ng fidya po ng mga tao na hindi kaya mag-sound katulad ng matatanda. So, ang binibigay po, one is isang pagkain sa isang tao na hindi na nag-ayuno. Pwede po ba natin na yung 30 days, ipunin natin sa isang araw, tapos 30 na tao yung pakakainin natin? Pwede po ba yun? Bali yung total niya na chef ay isang tao. 30 na tao, tapos isang araw. Bali, isang buwan na yun. One time lang. Oo, ang asol doon, yung purihin niya ay magpakain. So, hindi naman sinabi na magpakain ka ng itong buong Ramadan na sunod-sunod. Ang uuwian po natin yung kaida. Yung rulings, magpakain ng tao para doon sa nakaligtaang pag-aayuno. Ngunit kung ito ay sinagawa mo, na ipinagsabay mo, hindi naman ikaw, no, yung matanda. Kung ito ay sinagawa niya at na-meet niya yung requirements na sa bawat nakalipas na hindi niya napag-ayunuhan, ay pinakain niya ng fidya ang itong isang tao sa pamamagitan ng heavy na pagkain, mabigat na pagkain, na sumasapat sa kanyang pag-ayuno, ay insyaAllah subhanahu wa ta'ala ito ay katanggap-tanggap sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Jazakallahu khair. May tanong pa po tayo mga kapatid, inshallah. Sa sister po, baka meron po kayong tanong, naiiya lang po kayo. Kasi kami po ang magtatanong sa inyo dyan sa taas kapag kayo po hindi nakapagtanong. Baka sa online may katanungan din dyan. Pwede nyo Check po sa yung dyan, online. basahin ninyo sa inyong mga kapatid. At gusto ko lang isingit sa mga kapatid natin na please don't forget to follow my page, Abdul Mahar Imapulong. At sa ngayon, mahirap din sumagot sa online sapagkat libo-libo rin yung mga katanungan. Mas mainam na yung nagtatanong ay yung pwede nyong tanungin ng personal. Katulad na tayo pumupunta sa lugar at sisikapin natin na pumunta, bumisita sa mga lugar, inshallah, ipopost lang natin yan. Saan ba kayo bukas? Ipopost din natin siya. Inshallah, may mga tanong pa po kayo mga bro. Pwede rin tayo Inshallah. sabay sa inyo. Tanong pa. Ang daming pwedeng itanong. Ngayon. Ang pinakamainam talaga ng mga kapatid ko ay ako ay ordinary Muslim lamang. Nakapagtapos na lang nila. Pero pakatatandaan natin na marami pa tayong mga mas matataas na mga eskola. Mas matataas pa sa amin, matataas pa sa inyo, at doon din tayo sumasangguni. Ano man ang napulot din namin sa kanila, na pag-aralan namin, yun din ay ibinabato namin, ipinapaabot din namin sa inyo. No, disclaimer lamang po, no? Ayaw natin sabihin natin na malaking scholar tayo. Yung nalalaman lamang po namin, yun lamang ang ipapaabot namin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, tabarakallah. So, inshallah po, sa mga sister, tsaka dito sa mga brother, may tanong pa po kayo? Ano po? Kami naman, Ustad, tayo naman ang magtatanong sa kanila. Ano yung 8 nabanggit ni Ustad Mujahid kanina? Kaida. 8 kagad, kasi 8 yung sinabi ng chef. Kaya nga, di ba, kanina, binanggit natin, kanina na mag-take note tayo. Kasi doon natin malalaman sa sarili natin kung talagang tayo, pinaghahandaan talaga natin. Ang ganda ng paalala ng Ustads natin. Paano mo ituturo sa ating mga anak, doon sa mga kapatid nating Muslim, bigla may nagtanong sa iyo sa ganung usapin. Di ba? Ang ganda ng paalala ng Ustads natin.
Ano yung binanggit dun sa nakakasira sa pagkayuno dun sa paano pag nakainom ako ng tubig na hindi ko sinasadya? Di ba? So, napakainam na tayo talaga bilang isang Muslim na merong ganitong pagkakataon na titake note tayo ng ating mga napag-aaralan sa ating mga routine. So, kung may mga tanong pa kayo, huwag kayong mahiyang magtanong. Napakagandang pagkakataon dito na nandito yung ating mga ustads, nandito yung ating mga chef. No? So may tanong kayo mga bro? Si tatay, dun sa gilid, baka may tanong. Ayan, si tatay. Liwanagin natin yung tanong kanina ni Ustad. Yung para sa pedya. Bro, uro kayo po may mga may sister. Yung matanda na hindi makakapag-ayuno, siyempre, maaaring habang isang buwan ng Ramadan, 20 days, 29 or 30 days, hindi siya makakapag-ayuno. So, kung yun ang isa sa tanong ni Ustad na, pwede ba na yung buong Ramadan, 29 days o 30 days, ibigay niya ng pidiya sa isang araw, kakainin niya yung 30 na tao. Hindi araw-araw. Bubuuin niya sa isang araw. Tatanggapin ba yun yung pidiya niya? Yung kanyang bidya na ibabayan niya na sa buong isang araw lang. Isang araw lang. Halimbawa, katulad natin, marami tayo. Papakain niya na ngayon. Lahat. Para sa buong Ramadan, hindi na siya araw-araw ng pidiya. Parang yun yung tanong kanina ni... Iniwanan lang kasi hindi na... Nililinaw lang na laman mo bro ibig sabihin walang tumipigil sa gawain ito. So ibig sabihin na ito ay katanggap-tanggap inshallah subhanahu wa ta'ala sapagkat wala tayong nakikitang halis na nagbabawal nito inshallah. May katanungan tayo. Yeah bro, tanong mo na. Assalamualaikum bro. Sheikh Abdul Kahar. Si Rashid po. Bro, may tatanong lang po o gusto ko lang po malinawan din. Kapag po ba ang isang may karamdaman na nagpa-fasting, pinipilit niya mag-fasting, subalit kailangan niyang uminom ng gamot, makakasira po ba ito sa kanyang fasting o hindi naman po? Kung yung sinasabi niya na siya ay nagpapasting at kailangan niyang uminom ng gamot ng tanghali, ay mapapawalang bisa ang kanyang pag-ayun. No, marapat doon sa may sakit ay magpaliban na lamang, bayaran niya na lamang sa buwan ng Ramadan. Ang sakit lang siguro na pwede sa Ramadan ay kung napilay ka. Napilay ka lang doon, wala namang connection sa tiyan, ay wala namang na-injury ka lang naman eh. Ngunit yung mga pagkain, meron namang nagsasabi, may mismo yung father ko, no, yung father ko, naka-bypass ng heart bypass. Sakit ito sa, naoperahan yung puso. Ngunit after that, may higit 10 Ramadan pa. Naka-10 Ramadan siya, 10 Ramadan pag na-survive niya. Nakapag-ayuno siya. Ang ginawa niya ay yung gamot iniinom niya sa gabi. No, by 4 hours like that, 4 hours or 6 hours. So sa gabi niya iniinom yung gamot for more than 10 years nakasurvive siya. Pinagpalit niya lang yung gabi at umaga, nag-ayuno siya ng umaga. Tapos maintenance niya yung gamot niya ng gabi. Pero ang pinakapayo ko dito, kung hindi po kaya ng may sakit, ay huwag muna. Mamaya, matindi pala yung sakit niya, pinipilit. Huwag pong pilitin. Narinig ko kanina, tinanong niya, pwede bang pilitin? Oo, ubas kami, ako dyan ulit. Pero kasi talaga, alam nyo ngayon, sa panahon ngayon, maraming basher. Pati yung sinasabi mo, nire-record nila, nire-rewind pa nila yan. Unang-una sabihin ko sa inyo, linis kamay po ako. Doon na lang po tayo magkita sa kabilang buhay. Yung alam lamang namin ang ipapabot namin sa inyo at yung sa abot ng aming nauunawaan. Yung hindi namin nauunawaan, katulad ng sinabi ko kanina, medyo nahihilot pa tayo at nag-drive tayo at yung patulad sa kababaihan, mas magandang makasagot ay kababaihan din, mga scholars.
Okay? Kung gusto nyo, kung may oras kayo, yung si sister nandyan sa baba. Si sister sa baba. Yung aking MRS. Ayun, kustadya yun. Tanungin nyo po, doon sa baba. MRS ko. MRS. Alam nyo na yun. White one. Eh, yung may mas malaki ang kalaman niya tungkol sa kababayan doon sa... Oh, itanong niya sa akin yung sa kalalakihan, pati Sheikh Mujahid, alam niya yan. So, wala ko alam isawag. So, yun po yung ano, huwag niya pong piliting. Huwag niya yung sabi ko sa life. Oo, baka mamaya, dialysis. Kailangan niya pag-release ng dugo, palitan buong dugo, no? Sinira ko yung sarili niya. Oo, lalong-lalo yung panahon ngayon, basher. Pero yung basher, alam nyo, alam ko na rin yung strategy ng basher. You are not welcome in my page, ibablock mo kayo. Sorry. Pero tayo, magkakapatid tayo. Siyempre, may katanungan yung ating sister sa taas. Tinapatanong niya kung tanggap ba daw yung pagpapasting ng hindi nagsasala o yung nagsasalala pag Ramadan. Ramadan Muslim. Anyway, bago ko po ipagpatuloy, ay limited na po yung oras natin, 15 minutes, mag-aadan na po. Yung may tanong, itanong nyo na habang nandito pa si Sheikh Mujahid. So, gano'n naman po, limited tayo, mag-aadan na at meron pa tayo mga pupuntahan. Ngunit pagkatapos ng, kung hindi pa nagugutom itong mga bulilit ko, ay sige, dugtungan natin, mag-usap-usap tayo dito. Ngunit yung katanungan ng ating sister, yung nag-aayuno pero hindi naman nagsasala. Nag-aayuno pero hindi nagsasala. Tanggap ba yun? Of course, ang kasubutan nito ayon sa PPA ay hindi katanggap-tanggap ang kanyang pag-aayuno sapagkat unang-una, hindi natin sigurado kung siya ay matatawag na Muslim sa oras na yan. Sapagkat hindi siya nagsasala. No, kailangan niyang maging tunay na Muslim, siya ay magsagawa ng pag-ayuno at magsagawa ng pagsasala. Ngayon ang katanungan doon, ano ba ang layunin natin? Ano naman yung obligation natin doon sa mga nag-aayuno na nag-aayuno lang, no? At hindi nagpa-fasting. Lahat po tayo ay daiya. Buat po tayo, mga daiya po tayo. Ang mainam po ay nagdadawa po tayo, bitigma. Huwag naman yung nakita mo hindi nag-ayuno, napakasama niya na. No? Merong ganon kapatid, no? Payo na lamang ito, merong isang kapatid natin na yumakap sa Islam. Dati siyang bad boy. Pagpasok sa masjid, tinanong pa siya, bakit ka nandito? No? Bakit pa tinanong? Di ba? Alam mo na nga nagbagong buhay na eh. No? So, ibig sabihin, meron din mga pamamaraan, yung mga bagong Muslim. Meron mga bagong Muslim nagbubulat sa Islam, bakit mahirap daw? Pero kinakaya nila, bakit? Kasi nagsyahada Ramadan eh. Ayuno ba agad? Nabigla. Oo, pag Tarawih, ang haba. Nagdasal. Haba nagdasal ang mga Muslim. So, ibig sabihin, kailangan po natin bilang mga daiya, encourage po tayo, target. Encourage ninyo, kapag hindi nagtarawih sa Ramadan, huwag nyo namang masamayin. So dahan-dahan na medyo malambot tayo sa kanila. At yung doon sa mga tinatawag natin na nag-aayuno, ngunit hindi naman nagsasala, encourage natin na magsala. So yung mga kapatid natin, lalo-lalo na yung mga tabli, gawain nila na pilit pupunta ka sa bahay, pasasalain ka. At yung gawain yun ay napakainam sa ating pananampalataya. Hindi lamang tabli. Lahat po tayo. Yung naliligaw na kapatid na Muslim, bisitahin mo. Huwag mo naman masamain. Bisitahin mo at yayain mo sa pananampalatayang Islam. Ipaalala mo, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. At ikaw ay magpaalala sapagkat ang pagpapaalala ay ikabubuti sa mga may tunay na pananampalataya. Allah alam sa wala. Sheikh, may katanungan yung dalawang bata sa likod. Nahihiya lang sila. So ako lang magkaroon para mas madali. So yung mga may hika daw po. Sino may tanong? Yung bata? Mas maganda yung bata mo. Para may participation naman. Kaya ka na. Assalamualaikum. Yung mga ganun pong may hika po, kunyari po may hika. Tapos magkagamit po sila ng inhaler. Makakapatan po ba ng vaccine meron? Ang hika at gumagamit ng inhaler, ang inhaler ay po
pumapasok dito sa lalamunan, katulad din ng paninigarilyo, yan ay nakakasira ng pag-ayuno. Ngunit dahil siya ay may sakit, mas mainam na gamutin niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng inhaler. Pero ako naman ang magtatanong kay Sheikh Mujahid, pwede bang inhaler gabi lang? Si Sheikh ang tinanong ko, siya naman ang tatanungin ko. O baka inatake, kailangan gawin. Pag inatake, ibig sabihin, anytime na inatake, kahit na nag-ayuno, so ibig sabihin kung kailangan niya na gumamit ng inhaler dahil inatake na siya. Kaya nga yung word na ginamit, attack. Ibig sabihin, hindi niya na mapigilan at kailangan ang makatutugon lamang doon ay medical approach. No, kapag medical approach ay mainam na isagawa niya yung kanyang gawain o yung pagtugon doon sa medical na mag-inhaler siya, ngunit yun ay nakakasira ng pag-ayuno. Nakakasira po anak niyang pamangkin niyang inhaler. Pero kailangan gamitin yung inhaler. Ay siya naman, pag na-attack siya, itakbo na siya sa ospital. Kasi pag hindi niya na ginawa yun, may tatakbo na sa ospital. Mas magiging delikado pa. So, alhamdulillah, siguro, yun na siguro yung ano natin. May tanong pa kayo, bro? Inshallah, final question. So yung katanungan ko po sir, yung kapag yung tao may hindi siya nabayaran sa ayuno niya, tapos dinagdag siya ng kamatayan, pwede po ba yung pamilya niya yung magbayad sa kanya? At paano po? Pinya po ba o sila yung magsasabi? Yung namatay na siya. Buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan. Yung isang tao na namatay sa buwan ng Ramadan na meron siyang utang. Ay, check yung lumipas na yung Ramadan, tapos may mga hindi siya nasa tapos nadatnan siya ng kamatayan, Hindi niya nabayaran. Oo. Ayon sa hadith sa Sahih Muslim na inulat ni Aisha radhiyallahu anha, ay sino man ang merong nakaligtaan na pag-aayuno at siya ay namatay, ay ang pamilya niya ang mag-aayuno doon. Ngunit merong ikhtilaf. Merong ikhtilaf na sa madhab, sa fiqh ni Imam Abu Hanifa ay hindi na yun babayaran. No? Hindi na yun babayaran at mananatiling sa pagitan na yun ng isang nag-ayuno namatay at sa Allah. No? Walang sino man ang makakabayad ng pag-ayuno mo ayon kay Imam Abu Hanifa. So, hindi rin ako magsasabi kung anong rajidya doon o anong dapat sundin doon. No? Ngunit yung napabasa natin sa hadith ay ang mag-ayuno doon ay ang kanyang pamilya. Nabasa ko ito kahapon, itong hadith na ito. Mula kay Aisha na sino man ang namatay na meron siya nakaligtaang pag-ayuno, ang mag-ayuno dito ay ang kanyang pamilya. Wallahu a'lam. Mashallah, tabarakallah. Jazakumullah khairan sa ating butihing Sheikh. At alhamdulillah, siguro po dito na po natin tinatapos yung question and answer. At malapit na rin po yung ating adan. So bilang panghuli po, nandito po ang ating imam, si Imam Abdul Qahar, Abdul Karim, mashallah, sa ating pangwakas na programa. Mashallah. Yan ang session natin. Pareho kami ng pangalan. Abdul Qahar. Tayo ba tayo? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah po itong pagkakataon ganito ay napaka-inam at siyempre ito po ay hindi pangkaraniwang oras na i-google natin sa ating dalawang magigiting ng mga sheikh. Tulad ng khutbah natin kahapon na ang pinakamainam na gawin natin bago pa Ramadan ay pag-aralan natin yung mga lituntunin sa pag-ayos sa buwan ng Ramadan. So siguro sa ngayon ay alhamdulillah napakalaki yung natutunan natin. Kaya nga lang, sabi ni Ustad Sheikh Mujahid, kailangan natin mag-take down notes. In
Hindi yung tinanong tayo, ano ba yung 8 makakasira ng pag-aayuno? So kumakamot tayo ng ulo na kahit wala namang Makati. So yun po ay palatandaan na hindi tayo sincere sa ating pag-aaral. So dapat po ang pag-aaral ay talagang papakita natin unang sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto natin matuto. Hindi yung nakalive lang tayo sa Facebook, sa mga followers. So ito, may-istiqbal Ramadan kami. Okay? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magkabukol ng sikla ng pagbisan. Yun po ang ating slogan. So dapat, ganun po, pinapasalamatan natin ating dalawang sheikh, ang aking kabarya sa pangalan, magkaiba lang po ng spelling. Sheikh Abdul Qahar di Mapunong at saka Sheikh Mujahid Nabara. Ganoon din po, naiimbita namin kayo bukas. Meron po tayong maghapon na Istiqbal Ramadan din. Gaganapin naman sa Royal Villas. Pinagbuhatan dito rin sa Pasig. 5 lecture rin naman ang ating inimbita. Inshallah, so yung may oras din sa inyo, pwede po kayong pumunta doon. Babae din po at lalaki. Unang lecture natin sa Alim Said Ahmad Bashir. Pangalawa po si Alim Abu Nasif Al-Uod. Pangatlo si Sheikh Ali Khan Lagindar. Pang-apat si Alim Harun Khalid Magmag. Pang-5 si Abdul Rahman Siddiq. So lahat po ito ay magigiting ng mga Sheikh. Inibitan din namin po kayo doon na maka-google din po tayo ng oras natin doon. So hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay abot ng ating mga buhay sa paparating Ramadan at lahat ng ating natutunan ay maisabuhay natin inshallah. Tayo ay madatnan ng kamatayan at tayo ay tunay na mga Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.